Tyrese Maxey, nasasapawan na si Embiid sa Sixers. LeBron, nararamdaman na ang edad. At lulutas sa problema ng Golden State, nasa radar na. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new marathon sneaker, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si Tyrese Maxey ay nagiging sentro ng atensyon bilang nag-iisang star ng Sixers sa kasalukuyang season. May mga araw na nangunguna siya dahil sa walang hanggan niyang enerhiya at magandang ngiti, at sa iba na may tinutulungan niyang iangat ang kanyang mga kakampi matapos ang isang masaklap na pagkatalo. Sa isang umagang puno ng niebe sa Detroit, kumakanta si Maxey ng mga lumang kantang Motown upang buhayin ang enerhiya ng Philadelphia sa kanilang shoot-around. Malakas ang tugtog at tila nasa kasalukuyan lang inilabas ang mga kantang ito. May kakaibang pagiging mahinahon si Maxey na salungat sa kanyang siglang ipinapakita, at handa siyang akuin ang responsibilidad para sa kalagayan ng Sixers kahit na walang sino man ang magsasabi na hindi niya ginagampanan ang kanyang parte. Kinagabihan, bumalik si Paul George mula sa 3 laro ng pahinga, ngunit ang debut niya sa Philadelphia ay puno ng mga injury na sumira sa excitement ng fans ngayong season. Hindi ko masasabing basta na lang ako biglang papasok sa ganitong sitwasyon, sabi ni Maxey. Maganda ang season ko noong nakaraang taon, kaya alam kong pagkatapos ni Joel, ako ang nasa itaas. Pero inaamin niyang kailangan niyang mag-adjust sa laro kapag wala si Embiid at George, pati na rin sa mga bagong kakampi. Kailangan naming malaman kung paano maglaro, kung sino ang bagay sa kanino, kailangan ng panahon. Pero nagiging mahirap ang sitwasyon para sa Philly. Sa susunod nilang 8 laro, 4 ang laban sa mga malalakas na teams tulad ng Orlando Magic, Cleveland Cavaliers at Boston Celtics sa Pasko. Wala na kaming mas babagsak pa kaysa ngayon, sabi ni Maxey. Ang tanging direksyon na pwede naming puntahan ay pataas. Nasa amin ang lahat. Pakiramdam ko, humuhusay na kami. Sa huling 3 laro, talagang nakipaglaban kami. Pakiramdam ko, ang dahilan kung bakit epektibo ang sinasabi ko ay dahil sobrang sipag ko, sabi ni Maxey. Lahat ng sinasabi ko ay mula sa mabuting hangarin. Ang gusto ko lang ay manalo. Wala akong pakialam sa iba pang bagay. Ang mga personal na parangal, lahat ng iba pang iyon walang kwenta kung hindi kami nananalo. Pagkatapos ng hamon, ipinakita niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng consistent na pag-perform. Meron siyang 27.5 points, 47, 50, 92 shooting splits, 6.3 assists and 3.3 steals in last 4 games. Sa kanya ang team, sabi ni Sixers, center Andre Drummond, ngunit agad itong binago. Sa kanya at kay Joel, matagal na silang nandito, buhat nila ang team. Nakakatuwang makita ang point guard namin na maging vocal. Hindi madalas magsalita si Tyrese, kaya maganda na marinig siyang mag-demand. Kahit si Embiid ang target ng mga demand na yon, ipinapakita ni Maxey ang maturity niya bilang leader at patuloy siyang nagdadala ng positibong enerhiya sa kabila ng hamon ng season. Sa kabilang balita, hindi kailangang pangunahan ni LeBron James ang Los Angeles Lakers sa scoring para sila manalo. Sa season na ito, 4 na beses lamang siyang nanguna sa scoring para sa team. Sa paghahambing, si Anthony Davis ang nanguna sa scoring ng Lakers ng 11 beses. Gayunpaman, kapag 10 puntos lamang ang naitala ni LeBron, mahirap paniwala ang mananalo ang Lakers. Naitala niya ang pinakamababang score niya ngayong season sa pagkatalo ng Lakers laban sa Minnesota Timberwolves nitong Lunes ng gabi. Ito ay ika-17 beses lamang sa kanyang karir na nakapagtala siya ng 10 o mas mababang score. Sa naitalang 10 puntos nitong Lunes, pinalawig ni James ang kanyang NBA record na 1,243 consecutive games na nakapagtala ng double figures. Ang streak na ito ay tila nasa isip niya noong may 8 puntos pa lang siya sa ika-4 na quarter. Nakuha niya ang ika-10 puntos sa pamamagitan ng 2 free throw. Ang dating pinakamababang score ni James ngayong season ay 11 punto laban sa Phoenix Suns noong October 28. Nagtala rin siya ng 12 points noong Biyernes sa pagkatalo ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder na nag-udyok ng tanong tungkol sa kanyang kondisyon. Nakunan siya ng kamera na hinihimas ang kanyang kanang kamay habang nasa bench noong malapit nang matapos ang laro. Matapos paupuin ni Lakers coach JJ Redick ang mga starter sa isang blowout. Si D'Angelo Russell ang nanguna para sa Lakers na may 20 points and 5 assists. Nagdagdag si Davis ng 12 points, 11 rebounds, and 5 assists habang nagtala rin si Rui Hachimura ng parehong score tulad ni James. Si Dalton Neck naman ay nagtala ng 6 points, 3 for 8 from the field, and 0 for 5 from 3-point range. Ang 80 points ay ang pinakamababang team total ng Lakers sa kanilang 21 games. Ngayong season,
Ang laro ay bahagi ng kanilang back-to-back games matapos ang panalo nila kontra Utah Jazz noong linggo. Samantala, ang Minnesota ay may 2 araw na pahinga bago ang laro nitong Lunes, ngunit tila naapektuhan din ng mababang enerhiya ng Lakers. Sa buong laro, tila kayang-kaya ng Timberwolves na lampasan ang Lakers, ngunit hindi sila masyadong agresibo hanggang sa isang breakaway dunk ni Rudy Gobert na nagbigay sa kanila ng 20 kalamangan sa natitirang 10 minuto ng ika-4 na quarter. Pinangunahan ni Julius Randle ang Minnesota na may 18 points, sinundan ni Gobert na may 17 points and 12 rebounds. Ang malaking pagkakaiba sa laro ay ang bench ng Timberwolves na nagtala ng 54 points sa pangunguna ni Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker na may tig 15 puntos. Ang Minnesota ay nag-shoot ng 43% from 3-point range habang ang Lakers ay may 19% lamang. Sina Mike Conley at Donte DiVincenzo ay parehong may 3 for 6 from long range. Magkakaroon ng isang araw na pahinga ang Lakers bago ipagpatuloy ang kanilang road trip laban sa Miami Heat sa Miyerkules. Ang Timberwolves naman ay sisimulan ang kanilang 3 game trip laban sa Clippers sa parehong araw. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay maaaring maghanap ng nakakagulat na trade target ngayong taglamig na kasalukuyang naglalaro para sa Pistons. Sa totoo lang, halos hindi siya nagagamit, kaya malamang na maging trade chip siya para sa Detroit. Ang former center ng Philadelphia Sixers at 2021 NBA G League MVP na si Paul Reed ay na-waive ng Philly noong Hulyo matapos nilang piliing kunin si Andre Drummond bilang backup ni Joel Embiid. Kung nakalimutan na ng ibang mga team na si Reed ay isang dekalidad na rotational center sa NBA, dapat siguruhin ng Warriors na hindi nila siya makakaligtaan. Maaaring magbigay si Reed ng kinakailangang lalim sa frontcourt ng Golden State habang sinusubukan nilang makapasok muli sa malalim na playoff run ngayong tagsibol. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, nasa listahan sa radar ng Warriors si Reed at posibleng maging available sa trade market bago ang deadline sa Pebrero. Matapos magpakita ng pinakamahusay na laro ng kanyang career sa Philadelphia noong nakaraang season, si Paul Reed ay bihirang gamitin sa Detroit, sabi ni Scotto. Si Reed ay nag-average ngayon season ng 4.8 points, 2.2 rebounds, and 0.5 assists in 56.3 field goals. Inaasahang magiging available si Reed bago ang trade deadline sa Pebrero. Ang kontrata ni Reed ay non-guaranteed ngayong season at sa susunod na season din. Bantayan si Reed bilang potensyal na salary filler sa mga trade talks o bilang isang asset para sa isang future second round draft pick mula sa mga team na naghahanap ng frontcourt depth sa trade market. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep